dumako tayo kay Roque. Naku, masaya na po si Roque, mga bossing. Kaya lang po, hindi yung saya na buong kasiyahan po. Bakit po, mga kababayan? Hindi na po wanted si Roque. Oo, tama po yung narinig ninyo. Hindi na po wanted si Roque, mga bossing. Ako, magsasaya yung akla. Kaya lang, kalahati lang po. Bakit po, mga kababayan? Kasi po, hindi lang siya wanted doon sa Kamara, doon sa House of Representatives, mga kababayan. Pero wanted pa din po siya sa batas ng Pilipinas, mga bossing. Wanted pa din siya doon sa kaso na human trafficking. Yung contempt lang po dahil syempre magpapalit na ang Kongreso from 19th papunta ng 20th Congress, inalis na yung kanyang contempt order. Pero wanted pa din po sa batas, mga kababayan. Yung dyan naman po sa Congress, pagpapaliwanagin lang eh. At yung kulungan naman nila dyan sa Congress, may aircon pa, maayos pa. Di ba? Wala nga lang ilaw. Iyon sabi ni Inday Sara Duterte. No? Kasi pinatay nila yung ilaw. Sabi ni Inday Sara Duterte, yun po, tingnan nyo po, wala kaming ilaw. Gamit lang po namin yung laptop. Pinatayan po kami ng ilaw. Nung time na nakakulong si Zoraida Lopez at siya ay pumunta doon, hindi nagpapigil para samahan si Zoraida. Pinagmuka ang mamamayang Pilipino na pinatayan sila ng ilaw sa Congress, pero ang totoo sila ang nagpatay ng ilaw kasi nasa loob yung switch. Si Roque naman, mga kababayan, naku, mababaw lang naman to eh. Di ba? Mababaw lang naman ito, mga bossing. Contempt versus Roque. No, iba pa, inalis na pati si Grijaldo. Nakalaya na yata. Maliban kay dating presidential spokesman Harry Roque, na may arrest warrant dahil sa kasong kriminal sa isang korte sa Pampanga, madiin pang ibinalita na may kaso pa din at wanted si Roque sa batas. Yun yung mas mabigat po. Maaari nang magpakita muli sa publiko ang kanyang misis yung si Myla Roque matapos bawiin ng Quad Committee ang kanyang contempt order. Biruin mo, umabot ka sa punto na pati yung pamilya mo nagtago, pati yung misis mo nadamay kasi wala kang yagbols na ipagtanggol yung sarili mo. Wag na wag po nating, tayong mga lalaki, wag na wag po nating gagawin yon sa mga asawa natin, no? Hanggat maaari, kung kaya natin, sarilinin lahat po, mga kababayan. Kung hanggat maaari, tayo lang ang humarap at wag madamay yung ating mga kabiyak. Wag po natin gagawin yon. Dahil kabaklaan po, mga bossing, kapag umabot ka pa sa punto na idinamay mo pa o nadamay pa yung misis mo dahil nga hindi ka nagpapakita o dahil nga hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili. No? Kabaklaan po yun, mga bossing. Baka sabihin nyo, sinasabi ko, bakla si Harry Roque. Ako yata yung number 1 na hindi naniniwala na bakla si Harry Roque. Kapag lang nakikita ko na, magandang ngiti ni Roque dito. Hindi nakabuka ang bunganga, hindi para susubo ng hotdog. Diba? Na tender juicy. Tuloy, bukod sa misis ni Roque, pwede na ring magpakita muli ang dating economic advisor ni Pangulong Duterte. Ewan ko lang kung magpakita yan. No, kahit nakaangat na yung contempt order niya si Michael Yang, hindi na magpapakita ho yan, mga bossing. Biruin mo, sandamakmak, yung sinasabi na issue kay Michael Yang na merong laboratorio doon sa Davao. Sa Davao pa talaga, di umano. May laboratorio sa Davao, di umano, si Michael Yang. Tapos mamukat-mukat mo, magulat ka. Economic advisor ni dating Pangulong Duterte? Paano mo nga naman uhulihin, aarestuhin yun? Diba, paano mo pag-iisipan na siya yung may-ari nung laboratorio? Ang palabas nila sa taong bayan, galit sa droga si Duterte. Di ba? Matatalino sila nung panahon na yun. Kaya lang hindi nila na-realize
nababasa at malalaman ng taong bayan din. Ngayon, ano na nangyari kay Duterte? Di ba? Kasama sina dating Police Colonel Hector Grijaldo at SPO4 Arthur Narsolis. The motion to lift the contempt order for Grijaldo, spouses Myla at Attorney Roque, retired Police Arthur Narsolis and Mr. Yang. So move, Mr. Chair, dahil nga po magpapalit na ang Congress from 19 papunta po ng 20. Sabi dito, ginawa ni Paduano ang motion. Yung mga DDS, speaking of Paduano, yung mga DDS, pine-fake news nila si Paduano. Sabi, ayan, talo ka, hindi ka na makakabalik ng Kongreso. For your information, hindi tumakbo si Paduano. Talagang hindi babalik sa Kongreso dahil hindi naman tumakbo. Di ba? Masabi lang kasi ng mga DDS, tingnan nyo, hindi na sila mga nakabalik, hindi na tinanggap ng taong bayan. Hindi tumakbo si Paduano, for your information. Ginawa ni Paduano ang motion bago matapos ang ika-15 at huling pagdinig ng Quadcom, sa pagkakaugnay ng POGO, illegal drug trade at extrajudicial killing noong nakaraang administrasyon. Magugunita si Grijaldo, baka hindi nyo alam mga kababayan, siya yung nagsabi doon sa Senate na kesyo daw pinilit siya nung dalawang congressman. Pinilit, may pinilit daw sa kanya yung dalawang congressman. At iyon nga daw po ay si Dan Fernandez at si Congressman Benny Abante na parehas hindi pinalad doon sa kanilang tinakbuhan. Mga bossing, ayun, contempt siya. Sinungaling Magugunita na hindi nagpakita sa publiko ang mag-asawang Roque at si Yang matapos makontempt ang mga ito dahil sa paulit-ulit na hindi pagtugon sa imbitasyon ng committee para humarap sa investigasyon. Magiging walang effect naman to sa pamilya Roque. Magiging walang effect. Yun lang, makakapag shopping lang yung misis niya, makakalantad na. Pero si Harry Roque mga bossing, mananatili po na wanted sa batas ng Pilipinas. At pag nagkataon po, nagkaroon ng pagkakataon na arestuhin si Roque, ang pasok din po nito ay sa Oblo. Maglilinis po ng tubo ito sa Oblo, mga kababayan. Kung ano-ano iisipin nyo, lalo na yung kanina na nag-comment na mahilig doon sa siya sabi, family stroke. Yung sinasabi ko, yung ibig ko sabihin na paglilinis ng tubo ay mismong mga lababo doon sa Oblo kasi madumi at kinakalawang na. Yun, ha? Dahil sa contempt order ay inaresto si Grijaldo at ikinulong sa Quezon City Police Station 6 mula pa noong Disyembre 2024. Kaya nagmosyon si Paduano na alisin na rin ang detention order sa kanya. Samantalang si Narsolis umano ang nangontrata sa dalawang hitman na patayin ang 3 Chinese drug suspect. Suspect lang ha. Pero kailangan sigurong patayin dahil kailangan makakuha ng reward. 2 milyon biruin mo ilan yan? 3. Kung totoo kung lalapat dito yung sinasabi ni Bungo na 2 million pag nanlaban, kung 3 yan, 6 na milyon. Di ba? Tiba-tiba. Imbis na sana, dadalhin lang po sa presinto. Tinuluyan. Asa na tayo? Okay na yan. August 2016 nangyari. Base umano sa utos ni Royima Garma. Nako.